Mustag, magandang hapon sa ating lahat mga kaampalaya farmers. So sa hapong ito, mag-update lang po tayo sa ating ampalaya kung saan pang-anim na harvest no sa susunod no. So yan na po mga ka-farmers, ay nag-umpisa na po itong may mga maraming bunga. Ayan, napakaganda na pong tingnan mga ka-farmers no. Kasi may mga bunga na sa gitna, paparami na po ang bunga. Okay, so share ko lang po sa inyo ang variety po ng ating ampalaya. Ito po pala ang Galaxy Max F1 po ng SW Seeds Company. So ang ampalaya na magandang itanim mga ka-farmer sa tag-ulan. Kasi napakatibay po ito sa tinatawag nating pamamarako at cracking. Kaya suggested ko, based on my experience, na ang variety nito maganda sa tag-ulan. So kung pag-usapan naman natin to sa bunga mga ka-farmers, ay yung variety na to ay hindi tayo mabahala kasi napakabunga po no. Kita nyo, 5 beses na po itong napipitasan, pero ang gilid mga ka-farmers oh, may pa isa-isa pa ding bunga na ating makikita oh. Yan, mga bunga yan no, hanggang taas oh. So ganyan ang mga bunga nasa ilalim kasi hindi na to yung nagpro-pruning oh. So ganyan ang mga bunga mga ka-farmers no. Tapos sa mga gilid oh, at saka sa gitna. So marami naman akong variety na subukang itanim. Ito mga ka-farmers, pagdating sa bunga hindi na po ito mabibitin. So may ampalaya noon no, yung variety na makiling, mga 20 O3 siguro, 2003 no, 2003. Nagtanim kami ng tatay hanggang sa mga 2006. Sobrang daming magbigay ng bunga mga ka-farmers, pero share ko lang sa inyo, 5 piraso hanggang 6, 1 kilo. Alam nyo ba kung bakit mga ka-farmers? Kasi napakaliit yung variety ng ampalaya na to, parang kasing laki lang ng talong. So ito malaki-laki to siya ng konti din, tapos mabunga din na variety mga ka-farmers. So share ko lang po sa inyo, 5 beses pa lang po natin to napipitasan. So 2 lata ang naipunla, nasa 650 lang ang naitanim. Kasi kunti lang ating area or space, kaya kunti lang ang naitanim. So ngayon mga ka-farmers, kahit hindi masyadong marami naman ang bunga nating masasabi, dahil maganda pa ang presyo kasi nasa 100 to 110 ang per kilo no, sa ating ampalaya. So kung makakapitas ka 200 kilos, may 20,000 ka kung tag 100. So ganyan kaganda mga ka-farmers. So kahit maliit lang ang tanim mo, dahil maganda naman ang presyo, times 3 sa amin sa Mindanao. So kikita pa rin tayo ng konti mga ka-farmers. Okay, so yun lang po no, ang may share ko po sa inyo at may update sa hapong ito. So lipat tayo sa ibang linya mga ka-farmers, para atin mo nang silipin. So yun lang ang masabi ko sa variety ng ampalaya ito. So variety ng ampalaya na mabunga, pero maiksi lang. Ayan mga ka-farmers oh. Lipat tayo dito, may puno lang ng mangga, kaya nga hindi masyadong makapal. Dito tayo sa kabila. Yan, daming bunga dyan banda mga ka-farmers. So dito sa punong mangga hindi masyado. So yung dilaw ng dahon mga ka-farmers, hindi tayo mabahala kasi normal lang pag marami ng bisis mapipitasan. Ang importante mga ka-farmers na may mga bunga na ating makikita sa gitna. So yan na, nag-umpisa na. Nakakatuwa na po silang tingnan. So kung napapansin nyo mga ka-farmers, may problema sa dahon. Yun po mga ka-farmers no, yung nag-alburuto ang bulkan. Pero naagapan na natin to ng fungicide no, yung aspal. So ang marami dito mga ka-farmers ang talong, ang kamatis pa isa-isa lang din. Tapos ang kamatis ay sa ngayon maganda na at nakaka-recover na. So punta tayo sa kamatis mga ka-farmers, parang ipapasilip ko po sa inyo. So ito lang ang ating may update patungkol sa ating ampalaya na variety mabunga na Galaxy Max F1. So maganda to siyang itanim sa tag-ulan, pero sa tag-araw kung wala tayong mahanap na mistisa, pwede naman po isa mga ka-farmers. Kagaya ko, wala nang ibang choice, ay di napilitan na lang magtanim din eh. So mas maganda mga ka-farmers na mistisa kasi lahat na bunga ay malalakay.
Hindi kagaya dito, mabunga naman pero maliit. Kaya naman natin mga ka-farmers sa isang pirasong ampalaya nasa mga 7 grams, 8 grams, 9 grams. Ito, tatlo, hindi pa abot ng 1 kilo. So ito ang ating talong at saka ang ating kamatis. Ayan ang ating kamatis mga ka-farmers. Oh, napakaganda ng tingnan, napaka-verde. Tapos ang ating talong na nag-recover, ayan na po sila. So ngayon nagpapa-spray po tayo din ng insecticide mga ka-farmers para maproteksyonan yung mga bagong bulaklak na napapansin natin. So ayan, may mga tao tayong nag-spray dyan, yung mga nakakulay blue ang damit yan. So parang 7 lang ata silang nag-spray kasi ang iba may ibang ginagawa. So yun lang siguro mga ka-farmers ang may share ko sa inyo sa hapong ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless at mabuhay tayong lahat. Thank you.